Isang sakit na tila simpleng trangkaso, ngunit may nakakikilabot na komplikasyon. Ito ang diphtheria, isang mapanganib na impeksyon sa lalamunan na dulot ng bakterya. Isa sa mga pangunahing sintomas ito ay ang matinding pamamaga sa lalamunan na nagdudulot ng hirap sa paghinga, panghihina at mataas na lagnat. Ang diphtheria, ito po ay infection, usually sa lalamunan po siya. Galing po siya sa mikrobyo. So yung pwedeng mangyari, nagkakasakit ang pasyente, tapos nagbubukang parang balat sa lalamunan po natin. Parang tonsillitis, pero medyo kakaiba rin po siya sa tonsillitis. Karaniwang sintomas ito ay lagnat, sipon at ubo, tila kahawig ng trangkaso. Ngunit ang pagkakaroon ng kulay abo o pseudomembrane sa lalamunan ang pangunahing senyales ng diphtheria, nakakaiba kumpara sa tonsillitis. So, yun ang nakikita ang pinaka-manifestation na diphtheria talaga. Pero usual symptoms, may lagnat, sipon, ubo, gano'n. So, parang para siyang trangkaso, pero yung pinaka-manifestation will be, yun nga, yung parang balat na color gray, or they call it the term pseudomembrane, may balat or finding sa lalamunan, which is different. Ayon kay Dr. Maria Rosa Santos, isang otorhinolaryngologist mula sa Makati Medical Center, kadalasang naapektuhan nito ang mga batang may edad 5 pataas, pati na rin ang mga nakatatanda at immunocompromised individuals, lalo na ang hindi nabakunahan laban sa sakit. Usual age na this illness occurs, 5 years old. Usually, doon natin nakikita yung mga effects or yung population most common diphtheria sa mga bata. And then, obviously also yung mga later on in life, mga ating mga senior, mga immunocompromised or yung mahina na yung depensa, pwede rin mangyari yun. So, especially yung hindi napabakuna. Dagdag pa ni Dr. Santos, ang sakit na ito ay dulot ng bakterya at kadalasang pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng respiratory droplets. Usually, it's yung pasyente usually hindi napabakuna, and yun, pumapasok siya. Ang term natin is through respiratory droplets, or kung may nakausap or may na-encounter na pasyente na merong droplets rin, pwedeng pumasok sa daanan ng hangin. Tapos, yung next step ho niya ay pwede siyang dumikit or manirahan sa lalamunan ho natin. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat mag-ingat sa respiratory illnesses, kundi tiyakin ang kalusugan ng buong katawan. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay at panatilihin ang regular na pagpapakonsulta sa inyong doktor. Yung health advice lang is clean living, healthy diet, iwas stress and fatigue, and stay healthy po. And kung kailangan magpakonsulta, nandito lang po kami sa Makati Medical Center po. At para sa iba pang impormasyon ukol sa diphtheria, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.